Napabuntong hininga si Caleb matapos mabasa ang mensahe ni Lara. Nagpadala ng good morning message sa kanya ang babae kaninang umaga nang magising siya. Pero hindi niya yun sinagot. Hindi naman ito tumigil. Nagpatuloy ito sa pagpapadala ng mga bastos na text messages. Katulad na lamang ng kung ano ang gusto nitong gawin sa kanya oras na magkita sila mamaya. Sunod-sunod pa itong nagpadala ng mga bastos na mensahe na katulad ng kung anong posisyon ang gagawin nila mamaya. Napabuga siya ng hangin bago na ilapag sa mesa niya ang cellphone. Napag-usapan nila na magkikita lang sila sa labas ng opisina niya at sa tuwing tapos na ang kanyang trabaho. Nagkasundo rin sila na magkikita sa labas saka pumunta sa isang hindi kilalang hotel. Pinatawag niya si Aliana at ipinadala ang mga papeles na kailangan niyang pirmahan at pag-aralan. Balak niyang tapusin ang lahat ng mas maaga dahil gusto niyang makipagkita sa dalaga ng maaga rin. Ginagawa niya yun upang makauwi sa oras. Mag-isa si Maginda sa bahay nila at kahit may mga nagbabantay rito, hindi pa rin siya mapalagay hanggat wala siya sa tabi nito. Nilapag ni Aliana ang isang tasa ng kape sa tabi ng mga nakatambak na papeles sa ibabaw ng desk niya. "Thanks," saad niya rito nang hindi inaalis ang mga mata sa binabasa. Nanatili naman sa harap ng mesa niya ang babae. Naniningkit ang mga mata nito at bakas ang pagtataka ron. "Sinipag ka yata. Kahapon lang parang may malaki kang problema na pinapasan." Nag-angat siya ng tingin sa dalaga matapos pirmahan ang isang kontrata sa table niya. Ngumiti siya rito. "Magpasalamat ka na lang dahil meron kang masipag na boss." Binitawan niya ang isang fountain pen saka inabot sa tabi ang tasa ng kape na tinimpla nito. Dinala niya yon sa mga labi habang tinititigan ang naiiling na dalaga. Nang makita ang pag-ilaw ng cellphone niya, kinuha niya yon para makita kung ano man ang dumating. Kasalukuyan siyang humihigop ng kape nang makita na mula kay Lara ang larawang natanggap niya. Kamuntika na niyang maibuga ang laman ng bibig nang tuluyang mabuksan ang litratong ipinadala nito. "Oh, what happened to you? What is that?" Mabilis na kumuha ng tissue ang babae nang makita na may ilang kape ang tumapon sa blazer suit niya. Naibaba niya ang tasa at mabilis na isinara ang cellphone. Tinanggap niya ang tissue na binigay ni Aliana. Kinuha niya saka inabot sa babae ang isang blue folder na may lamang mga papeles. "I-photocopy mo nga yan. I need it now." Nagtatakang tinanggap ng babae ang folder na inaabot niya. Iniiwasan niyang makipag-eye contact dito dahil paniguradong matatadtad siya ng tanong ng babae. Ganon na ito noon pa man. Tila pulis kung mag-interrogate. Nang makalabas ang dalaga sa opisina niya, inikot niya ang desk chair hanggang sa makaharap siya sa floor-to-ceiling wall ng office niya. Malaya niyang nakikita ang ibang building mula ron. Binalingan niya ng tingin ang larawan ni Lara na ipinadala nito. Lumakas ang tibok ng puso niya sa kaba na baka nakita ni Aliana ang hubad nitong litrato. Nagpadala ng picture ang babae. Sa larawan, makikita itong nakaupo sa bathtub na puno ng tubig. Kitang-kita ang hubad nitong katawan dahil sa malinaw na tubig sa loob ng bathtub. Kagat-labi pa itong nakatutok sa kamera. Sa ibaba ng litrato nito, nakasulat ang mga katagang, "See you later, Daddy." Nagpakawala siya ng hangin bago isinandal ang likod sa inuupuan tsaka pumikit. Mahal niya ang asawa niya, pero may kung anong init ang ginising ni Lara sa katawan niya. Ngayon ay hindi na niya ito kayang iwasan pa. Nang sumapit ang 5:00 ng hapon, lumabas siya ng kanyang opisina at nilapitan ang mesa ni Aliana. "Hindi ka pa uuwi?" Muli ay napuno ng pagtataka ang mukha ng babae. "Marami pa akong gagawin. Why? Uuwi ka na?" Tumango siya rito. "Maggie's having problems these past few days. Uuwi ako ng maaga para samahan siya." "What kind of problem? Is she okay?" Tinanguan niya ito bago nagpatuloy sa paglalakad. "Yeah, she's fine." Mula sa kumpanya nila, nagmaneho siya patungo sa Makati at nagpunta sa isang maliit na coffee shop na tinext sa kanya ni Lara. Ayon sa babae, ay naroon na to at kanina pa naghihintay. Nang makita ang coffee shop na tinutukoy nito,
Hindi na siya nag-abalang bumaba at pinadalhan na lamang ng mensahe ang babae. Ewan ba niya? Pero may kung anong excitement siyang nararamdaman. Yon ang pakiramdam na madalas niyang madama noong binata pa siya sa tuwing lumalabas siyang kasama ang iba't ibang babae. Malayang gawin ang gustong gawin sa mga babaeng na ikakama niya. Wala siyang pakialam sa nararamdaman ng mga nakakadate niya. Alam ng mga to kung ano lang ang habol niya at ayos lang sa mga to ang mga bagay na yun. Kinalimutan na niya ang ganong pakiramdam nang dumating sa buhay niya si Maggie. There was something about her that makes him want to be a better man. At kahit na nagpakasal na sila at nakakaniig niya ito, hindi niya magawa sa asawa ang mga kalaswaang nagagawa sa mga babae niya noon. Gustuhin man ni Maginda na ibigay ang mga nais niya, siya mismo ang hindi kayang sumikmura na gawin yun. Ngunit ngayon kay Lara, tila siya nagkaroon uli ng matinding pag-aasam na gawin ang ganoong bagay. Napagdesisyonan niyang gawin sa babae ang mga bagay na hinahanap-hanap ng katawan niya. At hanggang dun lamang sila. Napukaw siya sa malalim na pag-iisip ng matanaw niyang naglalakad si Lara papalapit sa kotse niya. Nakasuot ito ng off-shoulder white blouse at fitted skirt na hanggang hita lang nito ang taas. Tinted ang salamin ng kanyang sasakyan kaya hindi siya nababahalang isakay ito ron. Nang tuluyang makapasok sa kotse niya ang dalaga, agad itong dumukwang upang halikan siya sa mga labi. Hindi niya inaasahan yun kaya ilang segundo siyang natigilan. Nang makabawi ay pilit niya itong inilalayo sa kanya bago iniiwas sa muka. Tuluyan niyang pinatakbo ang sasakyan. Naiiling na natatawa naman na nag-seatbelt ang babae. Masyado kang seryoso. Kiss lang, pinagdadamot mo pa. Pinahid niya ang pulang mantsa sa mga labi gamit ang hinlalaki. Nasa labas pa rin tayo. Umiirap na umiling si Lara. Ngunit ang kamay nito ay pilyong pinatong sa hita niya. Nanatili ron ang kamay ng babae habang nagbibiyahe sila mula Makati patungong Taguig. Doon ay naghanap sila ng hotel na medyo tago at doon nag-check-in. Hindi magawang tumahan ni Maginda habang patuloy sa tahimik na pag-iyak sa loob ng kwarto nila. Yakap niya ang sarili habang nakatitig sa litratong nasa loob ng kahon. Nasa sahig yun at pinagmamasdan niya mula sa itaas ng kama. Nanginginig siya sa takot. Gusto niyang tawagan si Caleb pero anong gagawin niya sa oras na magtanong to? Natatakot siyang sabihin ng totoo sa lalaki. Nung hindi pa sila ni Caleb, tinanong siya nito at sinigurado na wala siyang karelasyon bago ito opisyal na nanligaw. Hindi alam ng lalaki na may karelasyon siya noong mga sandaling yun. Hindi nito alam na 5 taon na sila ng karelasyon niya. Lalo nang mamatay ito sa aksidente nang hindi sila nagkakaayos. Gustong paniwalaan ng isip niya na patay na ang ex niya dahil yun ang sinabi ng kaibigan nilang si Roy. Pero ngayong nasa harapan na niya ang larawang yun, hindi na niya alam. Lumuluha siyang nanginginig ang mga baba nang magdesisyong kunin muli ang litrato sa sahig. Binaliktad niya yon upang hanapin ang 2 initials ng dating karelasyon sa likod. Hindi nga siya nagkakamali. Pag-aari yun ng ex niya. Ang kopya niya ng litratong yun na sinunog na niya ay may nakasulat sa likod na empty. Ang initials niya. Habang ang larawang nasa kamay niya ay may nakasulat na RC. Yun ang initials ng ex niya. Paano mapupunta yun sa bakuran ng bahay nila? Samantalang patay na ang dating nakarelasyon. Akin ka mula alas 5:30 hanggang alas 7. We still have 30 minutes. Wanna do it again? Mula sa pagkakapikit, nagmulat siya ng mga mata at binalingan ang babae. Nakaangat ang paningin nito sa kanya at may ngiti sa mga labi. 1 oras na natin yung ginagawa, hindi ka pa ba pagod? Natawa naman ito bago piniling bumangon at tuluyang humarap sa kanya. I still have energy. Wait, don't tell me pagod ka na. Salubong ang mga kilay. Tila nang uuyam siya nitong tinitigan. The great Caleb Silvero? Tumatanggi dahil sa pagod? Mahina ngunit makahulugan nitong tumawa. Tila tuwang-tuwa ito sa katotohanang napagod niya ito sa pakikipagtalik. Bumuntong hininga siya bago nagdesisyong bumangon.
Save your energy. Bukas hindi na lang basta ordinaryong posisyon ang gagawin natin. Umarko ang mga kilay ng babae at napuno ng excitement ang mga mata nito. Inipit nito ang malalaking dibdib gamit ang mga braso at pumulupot sa isang braso niya. Sounds exciting! Pagurin mo ko bukas, ha? Natawa pa ito bago siya hinalikan sa mga labi. Hinayaan lamang niya ang dalaga sa gusto nitong gawin. Pero sa katagalan, hindi niya napapansin na nagugustuhan na niya ang ginagawa nito at unti-unti na pala siyang tumutugon. Bahagyang nabahala si Caleb nang hindi siya salubungin ni Maginda sa pagdating niya sa bahay nila. Ngunit hindi naman siya natakot para sa kapakanan nito. Panigurado kasing kung may nangyaring masama, agad natatawag o magte-text ang mga gwardya at mga lalaking binayaran niya upang magbantay sa babae. Matapos makapasok sa loob, agad siyang umakyat sa hagdan at dumiretso sa kanilang silid. Hindi niya nahagilap ang babae sa loob ng kwarto. Pupunta sana siya ng banyo, pero napansin niyang nakabukas ang walk-in closet nila. Walang ingay siyang lumapit sa bahagyang nakabukas na pintuan at sumilip sa loob. Natagpuan ng mga mata niya si Maginda habang tila nagmamadali nitong pinapasok ang isang kahon sa loob ng isa nitong bag. Nang matapos, ay agad nitong isinara ang glass sliding door ng bag closet nito. Dumistansya siya sa pintuan nang makita itong nagmamadaling lumapit sa pinto. Napasinghap pa ito at namilog ang mga mata nang pagbukas ito ng pintuan ay bumungad siya. Kanina ka pa ba dyan? Mahihimigan ng pag-aalala ang tinig nito. May ilang segundo niya itong tinitigan bago umiling. Hinawakan niya ito sa pisngi at mataman na pinagmasdan. Are you okay? Mukhang gulat na gulat ka. Wait, did you cry? Bakit namumula ang mata mo? Sunod-sunod niyang tanong nang mapansin ang itsura nito. Inalis nito ang mga kamay niya sa pisngi nito at hinilamos ang dalawang palad sa muka. Tila ito pagod at balisa. Pilit itong ngumiti at umiling. Wala to. May napanood lang ako kanina. Nakakaiyak eh. Humakbang ito at nilagpasan siya bago kinuha ang cellphone nito sa ibabaw ng dulo ng kama. Are you hungry? Umorder ako kanina ng dinner. Ihahanda ko lang. Napansin niyang mailap ang mga mata ng babae. Paalis na ito nang pigilan niya at hapitin sa bewang. Nasaan ang kiss ko? Pinili niyang ngumiti sa babae. Kahit palaman ng maraming katanungan ang isip niya. Paniguradong may nangyari na naman kaya ganun ang kilos nito. Baka may nakita na naman itong nagpatakot dito. Ay, oo nga pala. Mabilis itong tumingkayad at hinalikan siya sa pisngi. Hinawakan niya ito sa magkabilang braso at nakangiting pinagmasdan. Nakokonsensya siya sa asawa. Lihim siyang nakikipagtalik sa iba habang ito namumroblema. Gusto mo bang lumabas tayo? Hinagod niya ito sa buhok at buong pagsuyong tinitigan. Ngumiti ang asawa niya, pero hindi yon abot sa mga mata. Oo, baby. Pero saka na lang siguro. Medyo masama kasi pakiramdam ko ngayon. Matapos sabihin yon ay bigla na lang siya nitong niyakap. Mahigpit at punong-puno ng pagmamahal. Napapikit siya bago gumante ng yakap sa dalaga. Binaon niya ang mukha sa leeg nito at naamoy ang mabango nitong halimuyak. Hindi na nagsalita pa si Maginda. Siya man ay pinili na lang din na hindi umimik habang nakakulong sa mga bisig ang asawa. Makalipas ang ilang sandali ay kumalas ito sa yakap nila at nagpaalam na bababa na para ihanda ang kanilang hapunan. Hawak niya ang kamay nito nang magsimula itong humakbang patungo sa pinto ng kanilang kwarto. Pinagmasdan niyang dumulas sa kamay niya ang kamay ng asawa. Pinanood niya itong makalabas ng silid nila hanggang sa tuluyan itong mawala sa kanyang paningin. Naninikip ang dibdib. Huminga siya ng malalim bago lumapit sa side table ng kama nila at nilapag doon ang kanyang cellphone. Nagsimula siyang maghubad bago tumungo sa banyo para maligo. Nasa ilalim siya ng shower habang nakapikit at dinadama ang pag-agos ng mainit na tubig sa katawan niya. Ilang ulit siyang lumunok habang pilit na nagsusumiksik sa isipan niya ang mga eksena nila ni Lara. Nalulunod na siya sa kumukulong kumunoy. Pero sa halip na umahon, ay mas lalo niyang binabaon ng sarili sa ilalim.
paano pa ba siya makakaiwas kay Lara? Maliban sa takot na baka sabihin nito kay Maginda ang tungkol sa kanila, hinahanap-hanap na rin ng katawan niya ang init na ipinapadama nito. Nagmulat siya ng mga mata at hinilamos ang palad sa muka. Narinig niya ang pagbukas ng pintuan ng kanilang silid. Mabilis na pumasok sa isip niya ang asawa. Nang mapagtantong matagal na rin siya sa ilalim ng shower, nagdesisyon siyang patayin na ito at lumabas. Nakatapis ang puting tuwalya sa ibaba niya nang makalabas siya ng banyo. Ganon na lang ang pagkatigil niya nang makita si Maginda. Nakatayo sa gilid ng kama. Hawak ang cellphone niya sa isang kamay nito. Nang matapos sa pag-aayos ng hapunan, bumalik sa kwarto nila si Maginda upang tawagin ang asawa. Sa pagpasok niya sa silid nila ay ang cellphone ni Caleb ang unang kumuha ng atensyon nang bigla itong umilaw. Lumapit siya sa tabi ng kama at dinampot ang cellphone ng lalaki. Walang nakalagay na pangalan sa nagpadala ng mensahe, kaya numero lang ang nakita niya. Ibabak niya sana ito pero hindi sadyang napindot niya ang open nang marinig ang paghinto ng rumaragasang tubig sa loob ng shower at magdesisyong lingunin ang pinto niyang banyo nila. Tapos na siya. Mahina niyang sambit sa sarili bago muling binaling ang tingin sa cellphone. Natigilan siya nang mabasa ang mensahe mula sa isang hindi kilalang numero. See you tomorrow, Daddy. Matagal niyang tinitigan ang screen ng phone nito. Unti-unting nagsalubong ang mga kilay niya. Puno ng pagtatakang muka. Hindi pa man nakakabawi mula sa pagkagulat at kalituhan, napalingon siya nang marinig ang boses ni Caleb. Maginda? Bumungad sa kanya ang lalaking basang-basa ng tubig. Tumutulo mula sa basa nitong buhok ang ilang butil ng tubig hanggang sa muka at katawan nito. Nakahubo ito maliban sa masela na bagay sa ibaba na natatabunan ng tuwalya. What's this? Tinaas niya ang cellphone upang ipakita rito ang mensahe. Bakit tinatawag kang daddy na nagpadala ng text na to? Humakbang si Caleb pero muling natigilan nang marinig ang sinabi niya. Bakas ang gulat sa mukha nito. Hindi ito makapagsalita habang nagpapabalik-balik ang tingin sa kanya at sa monitor ng cellphone. Napansin niyang gumalaw ang Adam sa apple nito, tanda ng paglunok. Tuluyan itong lumapit at kinuha ang cellphone sa kamuling tinitigan. Waring binabasa ang mensaheng natanggap. Ah, this is just Jamie. Nagkibit balikat ito bago ngumiti sa kanya. Si Jamie ang anak ng isang client namin who used to be my classmate in high school. Bakit daddy ang tawag sa'yo? Napuno lalo ng pagtataka ang buong mukha niya. Napakamot sa kilay ang lalaki bago muling nilapag ang cellphone nito sa ibabaw ng side table nila. Daddy talaga tawag ni Jamie sa lahat ng kaibigan ng papa niya. We were very close back then. Sa tuwing may client meetings kami, lagi niyang dinadala si Jamie. Unti-unting naglaho ang ilang gitla sa noo niya habang tumatango. Iniwan naman siya ni Caleb para kumuha ng damit na pantulog, pero nagpatuloy ito sa pagsasalita. Medyo napalapit na sa akin ang bata. She's a very sweet and smart kid. Bukas magkikita ulit kami ni Jonathan para i-discuss ang ilang details regarding his proposal, kaya siguro ganun ang text ni Jamie. Matagal siyang natulala habang iniisip ang mga sinabi nito. Nagdesisyon siyang sumunod sa lalaki at